Akala ko noon ay kaya ko nang harapin ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. Hello mga kamami! Welcome dito sa aking channel, yours truly, Mommy Joy. Ngayong araw mga kamami ay babasahin natin ang liham na nanggaling kay Marisa. Ngayon ay pakinggan na natin ang kanyang istorya. Ako po pala si Marisa, Mommy Joy. Isang OFW na tulad ng marami, nakipagsapalaran din. Isa akong OFW na nangangarap ng mas magandang buhay. Makapagtrabaho, kumita, at makatulong sa pamilya. Tubong probinsya Mindanao ako, Mommy Joy. 28 years old, single, no boyfriend since birth, and family first before anything else. At iyan ang lagi kong pinanghahawakan na salita, Mommy Joy. Akala ko noon, Mommy Joy, ay kaya kong kaharapin ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Dumating ang panahon na gumawa ako ng desisyong hindi ko pinag-isipang mabuti, Mommy Joy. Sa una, akala ko ay walang magiging problema. Akala ko ay kontrolado ko ang sitwasyon. Akala ko ay kaya kong itigil na anumang oras. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang lahat, Mommy Joy. Isang araw, habang abala ako sa trabaho ko, may natanggap akong mensaheng nagbago sa takbo ng buhay ko. Noong una, hindi ko ito pinapansin, Mommy Joy. Akala ko ay biro lamang. Akala ko ay mawawala rin kapag hindi ko pinatulan. Pero nagkamali naman ako ng akala. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang mga mensaheng natatanggap ko, Mommy Joy. Minsan, nakatanggap ako ng mensaheng may taong nakatingin sa bawat galaw ko. May mensaheng tila mas marami pang alam tungkol sa akin kaysa inaakala ko. Unti-unting napalitan ng takot ang kumpiyansa ko, Mommy Joy. Sa bawat tunog ng notification sa phone ko, kinakabahan ako. Hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi na ako makapag-isip ng malinaw. At dumating sa puntong hindi ko na kaya, Mommy Joy. Sinubukan kong harapin ang lahat ng mag-isa at sinubukan kong magpakatatag. Pero may mga laban sa buhay na hindi ko kayang ipanalo mag-isang, Mommy Joy. At iyon din ang isa sa mga laban na halos sumira sa akin. Hanggang sa naalala ko ang aking malapit na kaibigan na si Jay, na alam kong makakatulong sa aking problema ang aking hinaharap. Matagal na kaming magkaibigan ni Jay, pero wala akong alaman sa kanyang status sa kanyang trabaho. Ang alam ko lang na siya nagsabi sa akin na noon may grupo lamang siyang kilala din sa buong mundo. Pero limitado lamang daw ang nakaalam at nakapasok sa grupo nila. Dahil sa tulong ng kaibigan ko, may isang taong itinalaga upang tumulong din sa kaso ko. Nagpakilala siya sa aking na Lexa. Noong una, isa lamang siyang pangalan sa screen. Wala akong alam tungkol sa kanya. Hindi ko alam ang itsura niya. Hindi ko din alam kung ano ang boses niya. Ang alam ko lang, siya ang taong humahawak sa kaso ko. Sa umpisa, puro trabaho lang ang laman ng mensahe namin. Mga detalye, mga tanong, mga impormasyon, mga paraan upang maprotektahan ako.
Pero habang lumilipas ang panahon, may isang bagay na napansin ko. Hindi lang niya inaayos ang kaso ko. Unti-unti rin niyang binubuo ang tiwala ko sa sarili ko, Mami Joy. Sa tuwing natatakot ako, nandyan siya. Sa tuwing gusto ko ng sumuko at mawala ng pag-asa, siya ang nagpapaalala sa akin na huwag akong bumitaw. Hindi ko namalayan ang sarili ko, Mami Joy, na inaabangan ko na ang mga mensahe niya. Minsan, bigla akong umingiti sa tuwing nakikita ko ang pangalan niya sa notification ng phone ko. At habang tumatagal, naging espesyal na siya para sa akin, Mami Joy. Noong una, pilit kong itinatanggi iyon. At bigla ko na lang napatanong ang sarili ko. Paano ako mahuhulog sa isang taong hindi ko pa nakikita at hindi naririnig man ang boses niya? At puro naman mensahe lang kaming dalawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang lukuin ang sarili ko, Mami Joy. Mahal ko na yata siya. Kaya isang gabi, Mami Joy, naglakas loob akong magpadala ng mensahe sa kanya. Hindi tungkol sa kaso, hindi din tungkol sa problema, kundi tungkol sa nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya, Mami Joy, na mahalaga siya sa akin. Sa lahat ng distansya at limitasyon, nahulog ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Pagkatapos kong magpadala ng mensahe, halos di ako makahinga sa kaba. Natatakot akong baka mawala siya or masira ang lahat at baka hindi siya mag-reply, Mami Joy. Habang naghihintay, dumating ang mensahe niya at dun ko din nalaman na hindi lang pala ako ang may nararamdaman. Pareho lang pala kami, Mami Joy. Doon nagsimula ang kwento naming dalawa, Mami Joy. Hindi sa isang date, hindi din sa tawag, kundi sa mga mensaheng unti-unting naglapit sa dalawang pusong nagkalayo. Pareho nga kaming babae, Mami Joy. At habang tumatagal ang aming relasyon ni Lexa, sa kanya ko din nalaman na pareho din pala kaming may mga sugat sa nakaraan. At pareho rin kaming may mga pangarap sa hinaharap. At isa sa pinakamalaki naming pangarap ay magkita kaming dalawa balang araw sa personal. Kahit girlfriend ko na si Lexa, Mami Joy, hindi ko pa rin naririnig ang boses niya. At kahit nga video call ay hindi pwede. Puro mensahe pa rin ang tulaya sa pagitan naming dalawa. At ang alam ko, Mami Joy, sa karamihan sa mga tagapakinig nito ng channel mo, maaring hindi nila ito maintindihan. Hindi ko man nakita ang mukha niya, naramdaman ko naman ang kabutihan niya. At hindi ko man siya mayakap ngayon, Mami Joy. Alam kong darating ang araw na magagawa ko rin yon. Sa milyong-milyong tao sa mundo, siya ang taong dumating sa panahong kailangan ko ng pag-asa. At siya ang taong nagturo sa akin na kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay, may liwanag pa rin maghihintay. Si Lexa, ang taong hindi ko pa nakikita, pero siya ang taong minahal ko ng buong puso. Sa muli, ako po si Maresa na nag-iiwan ng mensahe na kahit gaano man kadaming pinapasan na problema, ay huwag hayaan na masira ang mga pangarap sa buhay.